Puntong iyon ay susubukan nga ni Carlos na takasan ang kanyang kamalian at ang bangungot na kanyang nagawa. Subalit hindi niya ito magagawa dahil lilitaw pa rin ang katotohanan dahil mayroong pang isang magandang balita. Si Irene ay natagpuan na nga dito sa may tabi ng ilog kasama ang mga basura. At dito nga ay agad na may sumaklolos sa kanya, lalo pa nang mapansin ng isang tao na gumagalaw ang kanyang mga kamay, sinyales na buhay pa siya. May pag-asa pa na maputol ang kasamaan nitong si Carlos at matuldukan na nga ang kanyang mga pagkukunwari. Kotang-kota na nga si Carlos ng mga sekreto. Marami na siyang ginawa na nakapatong-patong na at walang nakakaalam. Dahil ngayon, wala pa sa ulirat itong si Irene. Ngunit kapag tuluyan na nga itong maka-recover, ay hindi na matatahimik si Carlos ng tuluyan. Samantala, uutuhin naman ni Carlos ang kanyang asawang si Lynette. Yayayain niya ito na magbakasyon sa ibang lugar, silang dalawa. Sinabi ni Lynette na isama nila itong si Annalyn, subalit tumanggi si Annalyn dahil alam niyang delikado din ang kanilang lagay. Lalo na binalaan siya ng kanyang lolo na mag-ingat kay Carlos. Ganon din itong si Madam Luto. Sinabi niya na mag-ingat kayong dalawa kay Carlos. Mag-ingat kayo ng iyong ina. Naamoy ni Madam Lutos at nababibes niya ang tunay na uri itong si Carlos ay kagaya rin niya na hindi gumagawa ng kabutihan at may kasamaan sa kanyang pagmumukha. Sa kabilang banda, si Chang Susan naman ay magtataka kung bakit itong si Carlos ay magyaya ng bakasyon. Gayong slight lang naman ang nangyari sa kanya na pinasok lang naman siya ng magnanakaw. Ngunit bakit parang ganun ang trauma na kanyang nararamdaman? Gayong ito ngang si Lynette na na-hostage ay tela wala lang naman ni Lynette na medyo may pagkatanga-tanga din at sunod-sunuran lang dito kay Carlos na kahit alam na niya na meron itong mga red flags at mga ibang ugali. Sinabi niya rito kay Chang Susan na maaari daw na si Carlos ay hindi na kontrol ang kanyang emosyon at kagaya ng kanyang nararamdaman, trauma. Sinabi din niya kay Chang Susan na iba-iba naman ang mga tao kung paano mag-respond sa mga sitwasyon. Kagaya na lang umano ni Zoe nung mga nakaraan na para siyang naghahalucinate at laging natutulala. Hindi niya naisip na ang mga taong ganon, ibig sabihin guilt or kinokonsensya dahil may kasamaan na nagawa sa ibang tao. Sobrahan na kasi ang katangahan nitong si Lynette dahil paniwalang-paniwala na siya na ang kanyang asawa ay hindi gagawa ng kasamaan. Sa kabilang banda, ito namang si Justine ay matutuklasan na ito palang kanyang ama ang may dahilan kung bakit nalaman ni Madam Lutos ang katotohanan na itong si Carla ay inooperahan na dahil nga tinago ito ni Giselle. Akan na rin si Giselle at napatanong ito dito sa kanya. Matapos ng makaalis si Giselle, dito nga tinanong ni Justine ang kanyang ama, nakilala kita, Dad. Alam kong ikaw ang nagsabi kay Madam Lutos. Sinabi naman ni Eric na ako ang may gawa. At maswerte pa rin itong si Annalyn dahil napasa Diyos pa rin siya dahil pumapanig pa rin sa kanya ang tadhana sa kabila ng kanyang kinakaharap. Paanit hindi nagustuhan ni Justine ang kanyang mga narinig mula sa kanyang daddy. Sinabi niya rito na bakit pati itong si Annalyn. Kung si Zoe yun, okay lang dahil ubo dito ng sama kagaya ng kanyang ina. At kaya nga nitong kumalaban sa kanya. Wala rin itong konsensya. Ngunit si Annalyn ay napakabuting tanyag, hindi niya dapat ito kinalaban. Subalit siniguan siya ng kanyang ama na mag-focus ka nga, lahat ng mga tanyag, maging anak sa labas, ay kalaban natin at kaagaw mo. Kaya mag-focus ka sa iyong goal. Pailing na lamang si Justine sa kanyang mga narinig. Hindi man niya gusto ito, ngunit mapipilitan siyang sundin dahil yun ang kanilang napag-usapan bago sila pumasok sa loob ng Apex. Kasama na rin ang pagpapanggap at pagkukunwari na pumapanig kay Giselle, ngunit yun pala ay kinukuha lang ang tiwala. At tinitira na nga itong si Giselle ng patalikod ng mga traidor na kaaway.
kaya ang kanilang gagawin sa oras na matuklasan nila ang katotohanan na si Annalyn ang nag-iisang tanyag? Kung kaya't gano'n na lamang ang galit ni Zoe at ni Moira rito dahil si Zoe ay anak sa labas at tanging si Annalyn lang ang may karapatan sa Apex. Abangan!